Magandang araw mga bata! Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating babasahin ang isang napakagandang kwento na pinamagatang si Ento, ang batang maraming talento na isinulat ni J. Lopo at makikita sa pahina 9 hanggang 10 ng Pivot Module Quarter 1 ng Edukasyon sa Pagpapakatao 3. Si Ernesto, o mas kilala sa kanila bilang si Ento, ay batang maraming talento. Sa edad na 8, nagagawa niyang gumuhit ng larawan at iba't ibang disenyo. Nakatutula, nakaaawit, at nakasasayaw rin siya ng mahusay. Sa pagtutuos ng kwenta sa matematika ay mabilis din siya. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay niya, maging ang mga kapitbahay na bata ay humahanga sa kanya. Isang araw, pinaawit siya ng ama sa videoke. Narinig ito ng mga kapitbahay at sila ay nagpalakpakan. "Ang ganda ng boses mo, Ento," sabi ng dumaang si Aling Carmela. "Manang-mana sa inang si Gemma," dagdag pa niya. Masayang-masaya si Ento. Umawit siyang muli. Maganda ang simula. Sa bandang dulo na mataas na ang tono, ay hindi niya naabot. Pumiyok ang boses niya. Biglang nagtawanan ng malakas ang mga naglalaro sa labas. Napahiya si Ento sa nangyari. Iyak siya ng iyak. Nagkulong siya sa kwarto at nagmukmok. Ayaw na niyang umawit muli. Pati ang pagguhit ay itinigil na niya. Hindi rin siya tumutula ni sumasayaw. Naging tahimik siya at hindi palakibo. Nawalan na rin siya ng sigla na dating mayroon. Lagi na siyang malungkot. Kinausap siya ng kanyang nanay Gemma. "Anong problema mo, Ento?" Nakayuko lang siya at umiiling-iling. "Dinaramdam mo pa rin ba ang nangyari noong nakaraan?" tanong ng ina. "Nauunawaan ko ang nangyari. Subalit, hindi ka dapat malungkot," paliwanag nito. "Maganda naman ang iyong boses at mahusay kang umawit." "Pero sumabit po at pumiyok ako. Pinagtawanan nila ako dahil dito," tugon niya. "Ayaw ko na pong umawit. Hu 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 hu." Alam mo ba, Ento, na kahit mga sikat na mga awit ay nagkakamali rin? Tanong ng ina. Ganon pa man, hindi sila tumitigil. "Hindi ko na po kayang humarap sa mga tao at ipakita ang kakayahan ko," sabi ni Ento. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo ito ginamit? Unti-unting hihina hanggang mawala ito, sabi ng ina. Ganito, Ento, ani Aling Gemma. Ang kakayahan o talento ay patuloy na nililinang. Kahit mahusay ka na o hindi pa, patuloy ka dapat na nag-eensayo. Inaaral mo rin dapat kung hindi ka pa masyadong mahusay. Nagpapatulong ka rin dapat sa ibang marunong upang maturuan ka.
darating ang panahon, ikaw ay mas lalo pang magiging mahusay. Napaisip si Ento. Tama nga ang sabi ng ina. Simula noon, araw-araw na siyang nag-eensayo at ipinakita ang kakayahan. Bumalik na ang kanyang tiwala sa sarili. Wakas. Ngayon mga bata, mula sa binasa nating kwento, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang katanungan, ano ang pamagat ng kwento? Tama, ang pamagat ng kwento ay si Ento, ang batang maraming talento, na isinulat ni J. Lopo. Para sa ikalawang katanungan, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Mahusay! Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay si Ernesto o kilala bilang Ento at si Aling Gemma na ina ni Ento. Para sa ikatlong katanungan, ano-ano ang mga katangiang taglay ni Ento? Magaling! Ang mga katangiang taglay ni Ento ay magaling kumanta at sumayaw, mahusay gumuhit at tumula, at magaling rin sa matematika. Para sa ikaapat na katanungan, ano ang nararamdaman ni Ento kapag naipakikita niya ang kakayahan at kapag pumapalakpak ang mga kapitbahay? Tama, si Ento ay natutuwa. Para sa ikalimang katanungan, ano ang ginawa ni Ento matapos pumiyok habang umaawit? Mahusay! Ang ginawa ni Ento matapos pumiyok habang umaawit, siya ay umiyak ng umiyak, nagkulong at nagmukmok, at tumahimik at hindi kumibo. Para sa ika-anim na katanungan, ano ang mangyayari kung ang mga talentong ibinigay sa atin ay hindi natin nagamit o ipinakita? Tama, ito ay mawawala sa atin. Para sa ikapitong katanungan, ano ang dapat nating gawin sa talentong ibinigay sa atin? Magaling! Dapat nating hinangin, gamitin at ipakita ang mga talentong ibinigay sa atin. At para naman sa panghuling katanungan, sa huli, tulad ni Ento, mahalaga na ibalik ang patlang. Mahusay! Tiwala sa sarili. Kaya naman ating tandaan at huwag kalilimutan, bawat tao o batang katulad mo ay may taglay na kakayahan. Regalo ito ng Diyos na dapat ipagpasalamat. Mainam na matukoy mo ang mga ito at maipakita.
maaari ring matuto pa ng ibang uri ng mga kakayahan o talento. Magtiwala sa sarili na kaya mo itong gawin, gamitin at ipakita sa iba. Makatutulong ang pag-iensayo, paghingi ng tulong sa iba, sariling pagsisikap na mas higit pang matutuhan ang dati at bagong kakayahan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating kwento ngayong araw na ito. Tandaan mong ikaw ay natatangi. Linangin mo pa ang iyong mga talento at maging mas mahusay. At ako si Teacher JM. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat! Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button, pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. Paki-share and leave your comment na rin para suportahan ang ating YouTube channel.